Basta kumapit lang sa pananampalataya, katuparan ng iyong mga hiling ang matatanggap na biyaya. Yan ang pinaghahawakan at pinaniniwalaan ng mga deboto ng Our Lady of Sorrows of Turumba sa Pakil, Laguna. Tunayan, naniniwala pa sila na meron daw isang paliguan doon na mapaghimala at nakagagaling daw ng iba't ibang karamdaman ang tubig nito. Gaano ito katotoo? Yan ang inalam ng ating kabrigadang si Darlene Kai. Nito lang December 1, araw ng Biyernes, abala ang mga debotong ito sa bayan ng Pakil sa Laguna para sa isa na namang bagarbong selebrasyon na lalahukan ng Our Lady of Turumba. Sila ang mga rekamadora o mga caretaker ng puon ng Birheng Turumba. Sa araw na ito, binihisan nila ng bagong yaring kasuotan ang puon. Ngayon, tinatahi yung kapa ng beren, manto. So parang kumbaga finishing touches Oh, na po yan. finishing touches na yan. Isang 86 anyos na si Nanay Tilde sa mga matatagal ng rekamadora ng Birheng Turumba. Ang pagdadamit at pag-aayos sa puon, bahagi na raw ng panata niya. Gano'n na po kayo katagal na rekamadora? Well, mga 27 na siguro years pagkamatay ng mister ko, yung gano'n. Bakit niyo po nilalagyan po ng pabango? Ay, ang daming humahalik na tao. Pati yung ngayon andas, linahalikan ng mga tao dyan. Kaya maganda po mabango. December 3, araw ng linggo, dinumog ng mga Marian devotee ang Intramuros sa Maynila. Ang taunang Marian procession na ito ay nilalahukan ng mga puon ng Birheng Maria mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Sumali sa prosesyong ito ang mga kilalang puon ni Mama Mary sa bansa, kabilang ang Our Lady of Turumba mula sa bayan ng Pakil sa Laguna. Halos lahat ng mga puon na ipinarada rito nakasakay sa karosa. Pero ang Birheng Turumba nakapatong sa andas na manu-manong binubuhat ng mga deboto. Kasama po sa aming panata po yung sakripisyo po ng mga deboto po tsaka mga alagad po, yung pagbubuhat po. Ang matinding debosyon na ito sa Our Lady of Turumba ang naging sandigan ng ilan sa mga kababayan natin na humihiling ng isang himala. Mahal na ina na wag mo akong panghinaan ng loob at akayin mo ako sa kasakitan to. Sana malampasan ko. Papasalamat pa rin ako sa inyo kasi mas lalo nga po tumibay yung aking pananalig sa kanya. Nakilala namin dito sa Laguna ang ina at may bahay na si Maricel. Isa siyang masugid na deboto ng Our Lady of Turumba. 2002 noong una niyang makilala ang Our Lady of Turumba. At hanggang ngayon ay nagpupunta siya sa bayan ng Pakil para magsimba. Ako po'y mula sa Quezon. Tumawid po ako ng Calamba, Laguna bilang doon po ako mag-aaral ng high school. Doon po narinig ko na po si Turumba, kami magkakaibigan. Sumisimba po pag may pesta ng Turumba. Para po sa akin, bata pa lang po kasi ako naulilan na ako. Tapos, yung naiyak ako. Kasi nga po yung Turumba, di ba pag meron kayong hiniling, binibigay niya. Nung mga time pong yun, siyempre, naku, naiyak na ako. Nalila. Basta po yung palatag ko sa kanya, yung halos ng hinihiling ko, natutupad. Nito lang Agosto, sinubok ang pananampalataya ni Maricel. Isinugod sa ospital ang bunso niyang anak na si Onin matapos maaksidente sa kalsada. Nabundol ng truck ang binata habang nakasakay sa motorsiklo sa kahabaan ng National Highway sa Siniloan. Dahil matindi ang tinamong pinsala sa katawan, sinabihan na si Maricel na maaaring bawian ng buhay ang anak. Sasabi ko po yung totoo yung naramdaman ko. Sumama po loob ko sa kay God. Ang tinawag ko po noon, naiinumpisa ko po kay Padre Pio, tsaka kay Mama Mary ng Turumba, tsaka si Santo Niño Disibo.
Tapos yung sa Nazareno din po, yun. Sila po yung mga tinawag ko na sana po ibalik niyo ang anak ko. Hanggang saan kaya aabot ang panalangin ito ni Maricel? Didinggin kaya ang hinihiling niyang himala? Ang tinapay na nagbibigay buhay. Dahil patuloy na dumarami ang mga deboto ng Our Lady of Turumba, inihandog ng simbahan ng Pakil ang unang biyernes ng buwan bilang espesyal na araw. 6:30 pa lang ng umaga, dumadalo ng First Friday Mass ang mga namamanata. Bago matapos ang misa, pumipila sila para mapahiran ng healing oil. Isa sa mga masugid na umattend ng misa ang 59 years old na si Mang Willie. Matagal na siyang nagsisilbi sa simbahan at aktibong sumasali sa mga prosesyon sa tuwing idinaraos ang pista ng Birheng Turumba. Lalo pang tumindi ang pananalig ni Mang Willie nang dahil din sa pinagdaraanan ng kanyang kalusugan. Inatake siya ng mild stroke noong 2021. Tay, magandang umaga po. Magandang umaga po. Kamusta po kayo? Darlene po. Ayos naman, Willie Tobias po. June 3, 2021, na-stroke ako sa daanan ng mga sasakyan. Mga 1 week ako sa ospital. Hinawakan na ako ng therapist na si staff niya na sa Pakil. Hindi ako nakakalakad noon, hindi ako nakakapunta ng CR. Nung mga panahon na yun, Tay, nung hindi ka makagalaw, anong tumatakbo sa isip mo? Hindi naman ako mayaman, hindi naman ako ano. Totally, wala kaming pera eh. Kumapit nga ako kay mahal na birhen natin. Anong dasal mo nun, kung pwede mong i-share sa amin? Mayan na ina, wag mo akong panghinaan ng loob. At akayin mo ako sa kasakitan to. Sana malampasan ko. Ikaw lang kakapitan ko. Patuloy lang sa pagpapagaling si Mang Willie matapos maparalisa ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Ang isa raw sa mga tumutulong na magpagaling sa kanya ang pagligo sa milagrosong swimming pool na ito na nasa likuran lang ng simbahan. Tatay Willie, tuwing naliligo ka dito, anong pakiramdam? Anong nararamdaman mo? Mga ganong pakiramdam mo pag nakatapos ang paligid. Yung pangkaraniwan na, maliliit na, nalobi ko na tubig, masarap pa kanina. Ang malamig na tubig sa pool nanggagaling sa isang malinis na bukal. Karaniwang dumidiretso rito ang mga deboto matapos magsimba sa paniniwalang ang pagligo at ang pag-inom ng tubig dito ay nakagagaling ng mga karamdaman. Ayon sa isang kwentong bayan, minsan nang may nagpakitang aparisyon ng Birheng Maria sa harapan ng bukal na ito. Dahil sa mga kwentong gaya nito, mas lalong tumibay ang pananampalataya ng mga deboto sa umano'y mapaghimalang Birhen ng Turumba. Father Jerry, magandang araw po. Magandang araw, Darlene. Magandang Yes araw. po. Nice to meet you po. Maligayang pagtanggap dito sa parokya ng San Pedro ng Alcantara dito sa bayan ng Pakil. Mababakas sa disenyo at arkitektura ng simbahan ang malalim nitong kasaysayan. 1588 noong itayo ito bilang isang kapilya lamang. Panahon ito ng pananakop ng mga Kastila at panahon din na sakupan ng bayan ng Paete ang lugar. Taong 1676 naman noong gawin itong parokya o parish church kasabay ng pagkakatatag ng bayan ng Pakil. Itong simbahan ng Pakil ay 347 taon na at ito ay isa sa pinakalumang simbahan sa Laguna. Itong Pakil ay naligtas sa pangbobomba ng mga Hapon. Kaya ito ay isa sa mga pinagmamalaki at isang treasure ng aming probinsya, ng aming bayan ng Pakil. Karaniwang crucifix ang makikita sa mga altar ng simbahang Katoliko. Pero sa parokya ng Pakil, ang puon ng Our Lady of Sorrows of Turumba ang nakalagak sa gitna. Nakamamangha rin ng likhang sining na nakapinta sa kisame ng simbahan. Hindi lang ito basta painting dahil ikinukwento sa mga larawang ito ang kasaysayan ng Our Lady of Turumba. Nagumpisa ang debosyon ng mga taga-Pakil sa Birheng Turumba noong buwan ng Setyembre taong 1788, panahon kung kailan natagpuan ang isang imahe o painting ng Birheng Maria sa pampang ng Laguna de Bay.
Ang nasabing painting, larawan ng Birhen ng Hapis o Our Lady of Sorrows. Isa ito sa mga titulong ibinigay kay Birheng Maria ng Simbahang Katolika. Mula sa imahe ng Birheng Mariang lumuluha, sumisimbolo ito sa mga hinagpis na pinagdaanan ni Maria bilang ina ni Hesukristo. Nandito kami sa isang pondohan sa Barangay Burgos sa bayan ng Pakil sa Laguna at dito sa parating ito ng lawa, sinasabi na natagpo ang palutang-lutang ang imahe ng Our Lady of Sorrows of Turumba noong 1788. Dito po sa lawang ito, nung panahon na yon, na kailangan po nating i-imagine na itong lawang ito ay daluyan ng transportasyon, ng ikabubuhay. At ang mga misyonero ay dito rin nagdaraan para makarating sa iba't iba nilang simbahan at pamayanan na paglilingkuran. So nagkataon po na may isang misyonerong sakay ng kasko. Imaginin po natin na ang Lawa ng Laguna noon ay punong-puno ng mga buaya, punong-puno ng panganib, laging masama ang panahon. So nagkataon po may isang misyonero na may dalang imahen ng mahal na Birhen ng Hapis na nakapinta sa isang yero at napapaligiran ng kwadrong kahoy, na nagkaroon ng ilang araw na ito'y nakikita ng mga mangingisda sa buong lawa na palutang-lutang. Ang ipinagtataka ng mga tao roon, hindi nasira sa tubig ang painting ng mahal na Birhen. Dahil sa nakamamanghang tagpong ito, itinuring itong milagroso ng mga taga-Pakil. Tinawag nila itong Nuestra Señora de los Dolores de Turumba o Our Lady of Sorrows of Turumba. Nagkaroon ng kakaibang emosyon o kakaibang saya na naramdaman yung mga tao noon na sila'y nagsisigaw, nagpalakpakan at nagsayawan. At iprinusisyon ang larawan patungo po sa simbahan. Sa ngayon, nakalagak sa isang kapilya sa loob ng simbahan ang nasabing obra. Napanatili ito at iniingatan ng mga taga-parokya bilang isang kayamanan. So when you say, Father, na original, ibig sabihin yung lahat ng parte niyan, wala po kayong binalitan na parte? It remains untouched. Ang kanyang metal ay as is pa rin. Ang kanyang kahoy, as is pa rin. Maging ang ginamit na material para sa pagguhit ay walang nabago. Sa kabila ng hindi mabilang na mga kwento ng himala na iniuugnay sa Birheng Turumba, si Maricel tila nayanig ang pananampalataya dahil sa nangyari sa kanyang anak. Huwag na po ninyo patagalin ang kanyang paghihirap. Huwag na po ninyo siyang pahirapan kung talaga pong siya ay sa amin pa. Pero kung talagang ayaw na po ninyo at kukunin ninyo na talaga siya, bigyan nyo naman po ako ng sign kung bakit at ano po nagawa naming mali na mag-asawa. Talagang sabi ko parang iniwan nyo na po ako. Ganun. Tapos mga 4 days po yung sa Holy Family. Nasa ICU pa rin po siya, Yung nilabasan po siya ng dugo sa ilong. Tapos nung time na yun sa 2nd floor po ng ospital, yung para po bang wala kayo nakikita na yung parang puro dilim, blanco, pero hinahanap ko po na yung laboratory. Tapos makita ko na lang po yung paa ko, nasarap na po ako ng chapel. Ang tinawag ko po noon, naiinumpisa ko po kay Padre Pio, tsaka kay Mama Mary ng Turumba. Sila po yung mga tinawag ko na sana po ibalik niyo ang anak ko. Matapos ang ilang linggo, nakalabas ng ospital si Onin. Kasalukuyang nagpapagaling si Onin sa bahay at nakabalik na rin ang kanyang memorya matapos pansamantalang magkaroon ng memory loss. Yun lang po yung naalala ko nung nagising lang ako sa ospital. Yun lang po. Tapos pagkaraan po ilang araw, inoperahan ako dito. Hindi pa man po kami nakakalabas, pumasok po kagad sa isip ko na hindi pala ko mo ikay mananampalataya, ang hihilingin mo lang po ay puro blessing. Bagamat nadanas ko ito pagsubok na ito, nagpapasalamat pa rin ako sa inyo kasi mas lalo nga po tumibay yung aking pananalig. Thankful po ako kay God, saka wala po talaga ako malay nun Sobrang thankful po ako kay nanay tsaka kay tatay. Na ganun nga po, pinagdadasal nila ako. Ilang araw na lang, Pasko na. Naway ipaalala sa atin ng pinaniniwala ang mga kwento ng himalang ito na bukod sa pagsasaya, regalo at handaan, ang pananampalataya at paggawa ng mabuti sa kapwa ang tunay na diwa ng panahong ito. Ako si Darlene Kai, kasama sa iisang brigada.